Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay. Simbahan ating kailangan. Payo't serbisyo ihahatid sa inyo ng ating mga kasama at kapanalig, Father Bong at Brother Ed, sa ating programang Kapanalig. Magandang gabi po mga kapanalig. Narito naman po ang palatuntunang kapanalig sa DZRH at sana po kayo nasa mabuting kalagayan at puno pa rin ng pag-ibig at pag-asa sa ating Panginoon. At siyempre, lagi kong kasama si Brother Ed. Ed? Magandang gabi, Father Bong. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Virtual kami ni Father Bong ngayong Pentecostes Sunday. Oo. And ngayon ay May 24. Mga kapanalig, Yes. Kamusta sa po? araw ng Pentecostes, biniyayaan tayo ni Kristong muling nabuhay. Ipinagkakalob niya ang kapayapaan, ang Espiritu Santo, ang kanyang pagpapatawad at ang kapangyarihang magpatawad sa nagkasala sa atin. Gamitin nawa natin ang mga handog na ito upang mapatatag ang simbahan, ang katawan ni Kristo. Bago po tayo magpatuloy, tayo muna po'y manalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming makapangyarihan, pinabanal mo ang iyong pandaigdig na sambayanan sa pinahahayag mo ngayon sa dakilang kapistahan. Gawin mong ang buong daigdig ay mapuspos ng ganap sa mga kaloob ng Espiritu Santong bigay mo sa lahat para puspusin ang kalooban ng tanan noon ang mabuting balita ay simulang ipangaral sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At ngayon mga kapanalig, agad natin pakinggan ang unang pagbasa. Ito po'y mula sa mga gawa ng mga apostol. Kabanata, 1, versikulo, 1 hanggat 11. Pakinggan po natin ang unang pagbasa, Brother Ed. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar at biglang may narinig na isang ugong mula sa langit. Animoy hagunot ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang waray mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na nanirahan noon sa Jerusalem. Mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat nagsasalita ng mga alagad ng wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabing, hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Parsya, mga taga-Videa, taga-Elam,
mga nanirahan sa Mesopotamia, sa Judea at Cappadocia, sa Ponto at sa Asia. Mayroon pang taga-Priga at Pampilya, Ehipto at mga saklaw ng Libya na sakop ng Cyrene, at mga nakikipanirahan mula sa Roma, maging ang mga Hudyo at mga naakit sa Judaismo. May mga taga-Kreta at Arabia pa dito. Paano sila nakapagsasalita ng ating wika tungkol sa mga kahangahangang gawa ng Diyos? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mga kapanalig, dito po sa unang pagbasa, napakinggan po natin na kung saan lumapag ang Espiritu Santo sa bawat apostol sa anyo ng dila ng apoy. Ito ang hudyat ng pagsilang ng bagong bayan ng Diyos. Para baga itong sinasabi, ito po yung birthday ng ating simbahang Katoliko. Kaya nga ho, ang unang maganda po na tugon dito ay ang salmong tugunan. Ito po ay hango sa Psalm 103. Ano po ang sinasabi dito? Pinupuri ka, Poong Diyos, nitong aking kaluluwa, o Panginoong Diyos, kay dakila mong taglay talaga sa daigdig ikaw, Poon. Kay rami ang iyong likha, sa dami ng nilikha mo'y nalaganapan ang lupa. Natatakot mga matay kung kitlin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok pagkat doon mula sila. Taglay mo ang espiritong upang buhay ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Sana ang iyong karangalay manatili kailanman sa lahat ng iyong likha, ang madamay kagalakan, ang awit ng aking puso, sana naman ay kalugdan habang aking inaawit ang papuri ng may kapal. Ayan po mga kapanalig, ang unang pagbasa na kung saan isinasalaysay sa simula ng ikalawang kabanata ng Aklat ng Mga Gawa ang mga pagbabagong likha ng Espiritu Santo sa mga kanilang nagbubuklod ng bisa ng kanilang pangangaral sa kanilang mga tagapakinig. Nooy nagsimula ng baguhin ng Espiritu Santo ang pagkakahiwalay na nagbuhat sa pandaigdig ng mga unang tao sa tukso ng demonyo at natampok sa salaysay tungkol sa Torre ng Babel. Ngayon po, ang panahon at misyon ng simbahan ay opisyal ng nagsimula. Ang tanong nga, mga kapanalig, alam mo bang maaaring baguhin ng Espiritu Santo ang iyong buhay, ang ating buhay? Gaano kabukas ang iyong kalooban sa kanyang pagpukaw sa iyo? Ngayon po, kailangan ang dasal sa Espiritu Santo para kahit na anong hirap ng buhay ay huwag kang mawawalan ng pag-asa at ika'y tutulungan po ng Espiritu Santo.
Kaya nga, kiting ko sabi dito, pinupuri ka pong Diyos nitong aking kaluluwa. O Panginoong Diyos, kay dakila mo talaga. Sa daigdig ikaw, poon, kay rami ng iyong likha, sa dami ng nilikha mo'y nalaganapan ang lupa. Agad po natin, bago po ang lahat, Brother Ed, meron ka na ba dyan natanggap ng mga text messages? Wala pa. Dito na muna tayo sa ikalawang pagbasa. Dahil kakapusin po tayo ng oras, ito po ang ikalawang pagbasa. Ito po ay sa liham ng unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, Kabanata 12, 3, 7, at 12 hanggat 13. At ito po ang ikalawang pagbasa. Brother Ed. Pagpasa. Nawala yung kwan mo. Kaya, Taga-Korinto. Mga kapatid, hindi masasabi ni naman Panginoon si Jesus kung hindi siya pinanutbayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't ibang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasalahat ng taong gumagawa ng iyon. Ang bawat isa ay binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sapagkat si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa rin katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Grieko, alipin man o Malaya, ay binibigyan ng iisang Espiritong upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Ang salita ng Diyos. salamat sa Diyos. Mga kapanalig, ang context po ng liham na ito, dahil ang pamayanan ng Korinto ay binabagabag ng mga hindi pagkakasundo at pagkakahati-hati na larawan ng sangkatuhan sa ilalim ng mapanlinlag na demonyo. Nangangamba sa ganitong kalagayan, ipinaaala ni San Pablo sa kanyang liham sa mga taga-Korinto ang tungkuling magkaisa dahil silang lahat ay bahagi ng iisang katawan na pinasisigla ng iisang Espiritu, isang katawan ni Kristo. Kaya nga po sa ikalawang pagbasa ngayon, binibigyan din ni San Pablo ang nakapagpapayaman at nagbubuklod na bisa ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng pagpapakilala rito hindi lamang bilang pinagmumulan ng iba-ibang kaloob, kundi bilang tagapagturo rin ng paggamit sa mga kaloob na ito para sa kabutihan ng lahat, ang pagtatatag at pagpapabanal ng simbahan, ang katawang mistiko ni Kristo. Brother Ed, meron ka na ba dyan na text messages na natatanggap?
Yes, Father Bong, kay Bert Aruira. Good evening, kapanalig. Advance happy birthday kay Mary Diana Romano on May 28. At belated happy birthday kay Palawan Governor Amiroa Alvarez. Galing kay Daniel Burke sa Brooks Point. Leo Habares, good evening kapanalig sa DZRH watching from Puerto Princesa. And si Pilar de los Santos, good evening sa ating dalawa, buenas noches. Coming from and watching from Zamboanga City. Yun, Padre Bo. Kaya po mga kapanalig, at tayo ay balik muna sa radio station. Ang oras po natin ay 56 minutes after 7 in the evening. Tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigil
gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo. Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride.
DCS. Kasama at kapanalig, Father Bong at Brother Ed sa ating programang Kapanalig. Ayan po mga kapanalig, kaming dalawa ni Brother Red ay nagbabalik. Ngayon po ay dadako na tayo kaagad sa mabuting balita. Pero bago po sa mabuting balita, ay context muna po para maunawaan nating lubos, malalim, ang mabuting balita. Pagkatapos po ng madulang pagkamatay ni Jesus, gayon na lang ang takot ng kanyang mga alagad na ganoon din ang kanilang sasapitin. Bukod dito, nakokonsensya sila sapagkat iniwan nila ang kanilang Panginoon sa mga kritikal na sandali ng pagdakip, paglilitis at pagpatay sa Kanya. Sa panghihina ng loob at buong pagsisisi, sila'y nagkulong sa silid sa itaas kung saan nakasama nila si Jesus na nalalabing ilang oras ng kanyang buhay na mortal. Sa kawalan ng pagpapahalaga sa sarili, sila'y naging ganap na sagisag na walang lakas at makasalanang sangkatauhan. Kaya nga ho, ipinakikita ng mabuting balita ngayon na ang pagmamahal ni Jesus sa kanyang mga alagad ay walang pasubali at hindi maaaring talikuran. Kaya nga sa halip ng iwan sila sa kanilang takot at pag-uusig ng kanilang konsensya nang siya'y muling nabuhay, nagpakita siya sa kanila na may pagpapatawad, pagtitiwala at kagandahang loob. Ito po ay malinaw na ipinakikita sa pagkakaloob niya ng mga handog na kapayapaan, pakikibahagi sa kanyang misyon at ang Espiritu Santo. Pakinggan natin po at aking babasahin po ang mabuting balita. Kabanata sa aklat ni San Juan, Kabanata 20, versikulo 11 hanggat 23. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay ng kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ang mabuting balita ng Panginoon. At ngayon, mga kapanalig, mga ilang reflection po, katulong po ng isang kaibigan ko din po.
Isa sa pinakamalungkot na maaaring mangyari sa isang tao ay kapag lumiit ang mundo niya. Kapag ang buhay umiikot na lang sa ako, sarili ko, sa akin, damdamin ko, my wants, my needs, my comfort. At minsan, hindi natin namamalayan na unti-unti nang lumiliit ang ating puso. We become too focused on ourselves, too focused on image and validation, too focused on comfort and security, too focused on survival and self-preservation. The self is too small to be the center of existence. Pero ito mismo ang tinuturo ng social media sa tao. Paikutin ang buhay sa sarili. Look at me, di ba? Notice me. Like me. Kaya maraming tao na unti-unting nagiging abala sa public image kaysa interior character. And slowly, life becomes exhausting. Constant comparison and competition, constant insecurity and anxiety, constant need for approval and affirmation. Pero hindi tayo nilikha ng Diyos para mabuhay at mamuhay ng nakasentro lang sa sarili. We were created for communion. We were created for mission. We were created for self-giving love. Kaya napakahalaga ang kapistahang ipinagdiriwang natin. We celebrate the solemnity of Pentecost. Ang Pentecost tungkol sa paglaya natin mula sa the prison of the self. Ang Espiritu Santo ang nagpapalaya sa atin mula sa ating makitid at makasariling mundo upang matuto tayong magmahal tulad ni Kristo. Balikan natin sa Ebanghelyo ngayon. Before Pentecost, the disciples of Jesus were locked in the upper room. Nakakulong at nagtatago sila sa isang silid na ang mga pintuan ay nakapinid. Fear had shrunk their world. Lumiit ang kanilang mundo dahil sa takot. They were focused on protecting themselves, focused on safety and survival. Ngunit nang dumating ang Espiritu Santo, nagbago ang lahat. The Spirit pushed them outward, toward mission, toward service, toward witness. Ang mga alagad na dati natatago dahil sa takot, ngayon buong tapang na lumabas sa mundo. Iyan ang nagagawa o ginagawa ng Espiritu Santo. The Holy Spirit enlarges the heart. The Spirit moves us beyond selfishness. The Spirit teaches us to love like Christ. At alam ninyo, ang pinakamasasayang tao ay hindi sa mga nagtatanong, paano ako sasaya? Kundi ang mga nagtatanong, paano ako magmamalasakit at magmamahal? Paano ako makikipagkapwa-tao at maglilingkod? How can I give myself generously? Selfishness suffocates the soul.
but self-giving love enlarges life. Kaya mapapansin ninyo, kapag masyadong self-centered ang tao, mas magiging restless. The heart becomes lonely. Relationships become shallow and superficial. Joy slowly disappears. Ngunit kapag natutong magmahal, mag-alay at maglingkod, doon lumalawak ang buhay. Kaya ang tunay na spirituality hindi lang tungkol sa sarili mong blessings. Authentic spirituality always produces compassion. A spirit-filled person becomes more patient, more attentive to others, more concerned for the poor and suffering, because the Holy Spirit conforms us to Christ, and Christ lived entirely for others. Inaanyayahan tayo ng Pentecostes na magsuri, tinatanong tayo, nakakulong ka ba sa maliit mong mundo? Umiikot na lang ba ang buhay mo sa sarili mo? Ang Pentecostes ay hindi lang ipinagdiriwang, dapat din itong maganap sa bawat isa sa atin. Pentecost is about transformation. Transformation into Christ-likeness. So my dear friends, let us allow the Holy Spirit to break open the selfishness within us, to expand our small and fearful hearts, to push us beyond comfort and self-protection. Because when the Holy Spirit fills the heart, life starts revolving around the self and begins revolving around love. Let us end perhaps with a prayer in this reflection. Come, Holy Spirit, free us from the prison of the self. So often our hearts become small and fearful, too focused on comfort, recognition, and our own desires. Teach us to move beyond selfishness and self-protection. Expound our hearts with the love of Christ. Break whatever keeps us close to others, especially to the poor, the sufferings, and the forgotten. Deliver us from the restless life of always thinking about ourselves. Fill us instead with self-giving love, so that our lives may revolve not around the self, but around you and your people. Amen. Our time now is 19 minutes after 8 in the evening. This time check is brought to you by AC. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Kala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Calefabton, amoy nakaka-joyful.
Falcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Falcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Falcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Falcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Falcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid! White rose papaya, wow, white roses! White rose papaya, wow, white roses! White rose papaya! May glow up with white rose papaya! White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya! White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Falcon, amoy nakaka-joyful. Buklatin ang mga pahina. Nagbabalik ang ating kasama at kapanalig, Father Bong at Brother Ed, sa ating programang Kapanalig. Yan, kami dalawa ni Brother Ed ay nagbabalik. Brother Ed, mayroon ka pa ba dyan ng mga text messages na natatanggap? Yes, Father Bong, si Teresita Tienza, kapanalig sa DZRH dito sa atin YouTube Live. At Yan, Father Bong. nais ko rin na batiin ang Santo Niño de Biolagua Quasay Paris at ang palaging nakikinig si Desi Kelly, yung mag-asawa po, si Chuck Kelly, and then of course si Bel Beluan din ay palaging nakikinig po sa palatuntunang kapanalig sa DCRH. Mga kapanalig, pinalaya tayo ni Jesus sa kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pagpapakasakit, kamatayan at pagkabuhay na muli. Salamat sa kanya, nagkaroon ng kaligtasang idinulot sa buong sangkatauhan, subalit hindi ito nangangahulugan na isang kawan tayong dadalhin sa langit. Winasak ni Kristo ang kasalanan, ngunit hindi ang ating kalayaan. Maaari pa rin tayong tumanggi sa Diyos. Habang tayo'y nabubuhay sa lupa, ang kasalanan ay mananatiling nakaambang aksidente na sanhi ay marami at ang pangunahin ay ang tukso ng Diablo, ang masamang bisa
ng kapaligirang ginagalawan natin at lalo na ang karupukang moral ng ating sugatang kalikasan. Ipinakikita ng ating karanasan na mananatiling malungkot na katotohanan ang kasalanan magpahanggang ngayon. Kapwa sa ating sarili at sa paligid natin. Batid ni Jesus na magkakagayon, kaya ibinigay niya ang Espiritu Santo sa simbahan upang maipagpatuloy ang kanyang misyon, nagpapagaling at nagpapatibay sa kapangyarihan ng bukal ng lahat ng pagkakaisa, pagtutulungan at kabanalan. Sa gayon, binigyan ni Jesus ang kaganapan ng kanyang mapanubos na gawain sa pag-aata sa simbahan na ipagpatuloy ang pagpupunyagi laban sa lahat na naghahati-hati ng sangkatauhan, lahat na nagiging sanhi ng pagiging makasarili, palalo, mapusok at mapang-api. At ito ang mga ginawa ng simbahan sa loob ng mahigit na 2,000 taong pagkabuhay sa kanila, sa kabila ng lahat, pagtatagda na karupukang nagmumula sa kanyang bahaging tao ang Espiritu Santo na nanahan sa kanya bilang kanyang kaluluwa ay ang banal na kapangyarihan nagpapanatiling buhay sa simbahan. Patuloy siyang pinagpababago, ginagabayan sa higit na malalim na pagpapahalaga sa mga katotohanan ng pagpapahayag, pinababanal at pinatitibay siya laban sa lahat ng panganib at pagsalungat. Ngayon po, mga kapanalig, gaya tayo at manalangin. Brother Ed, dito tayo sa panalangin ng bayan. Hilingin natin sa Ama na isugo niya ang Espiritu Santo upang gabayan tayo sa ating kahinaan at upang magsilbing kaakibat at gabay natin sa ating buhay. Buong pusong pagtitiwala nating sabihin, Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu sa buong simbahan at ipagkaloob mo sa Kanya ang iba't ibang biyaya at ang misyon na tanging sa iyo lamang nagmumula. Manalangin tayo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu sa mga pinuno ng aming bayan upang gamitin nila ang kaloob mong kapangyarihang maglingkod at maghatid ng kalayaan at kaunlaran sa bayan. Manalangin tayo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu sa mga misyonero para ikapalaganap ng mabuting balita upang kaligtasan ay maipahayag sa bayang sanlibutan at ng lahat ng tao ay makilala sa iyo at kay Jesucristo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu upang pasiglahin ang mga may sakit at ang mga nasa bingit ng kamatayan. Ipagkaloob mo ang buhay na walang hanggang sa lahat ng mga yumao na. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo ang iyong sambayanang natitipon sa pananalangin. Isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Panibaguhin mo kami katulad ng pagbabagong idinudulot mo sa mga nagad noong unang Pentecostes
sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Mga kapanalig, ngayon ay ang pagbabasbas. Magsiyo ko kayo, mga kapanalig, sa pagbabasbas. Ang Diyos, Ama, ay kaliwanagan at nagkaloob ngayon ng tanglaw sa kalooban ng mga alagad na pinuspos niya ng Espiritu Santo. Pagpalain nawa kayo ng mga kaloob ng Espiritu Santo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tilang apoy na lumapag sa tanang mga alagad, naway tumupok sa lahat ng masamang paghahangad kapag lubos na sumikat ang liwanag na magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagbigay kakayanan na sa mga tao upang ipahayag ng sabay-sabay sa iba't ibang wika ang isang pananampalataya, ay siya nawang magpanatiling kayo'y nananampalataya at dulot ng katuparan sa pananabik na makaharap siya sa buhay na walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. At siyempre po, mga kapanalig, kailangan lagi tayo manalangin, lalo na sa mga araw na ito na maraming challenges ang ating nai-experience. Huwag kayong mawalan ng pag-asa, mga kapanalig. We will pray for you, but also please pray for us, ako at kay Brother Ed, para pagpatuloy sa pamamagitan ng cyber age itong platform na ito sa broadcast, na tayo ay magbigay ng liwanag sa madilim na mga nangyayari sa ating lipunan. Brother Ed, mayroon ka pa bang nais? Yes, Father Bong, mayroon pa akong mga greetings dito. Si Yes. Blanca Manaba, Blessed Pentecost Sunday. And good evening sa ating dalawa, Brother Ed and Father Bong. Also si Gloria Borhal. Good evening sa ating dalawa. Florence Regalo from Pila, Laguna. Good evening, Father Bong, Brother Ed, and Ivy Gutierrez. Good evening, listening from Tayug, Pangasinan. Thank you so much, everyone. Saka thank you, everyone, for being with us every Sunday at in live and virtual viewers dito sa DZRH. Salamat sa ating mga technicians, sa ating digital group, at sa ating mga technicians dyan sa studio. So we'll see you again next Sunday. May last day pa po ang Mayo. May 31. Pero ngayon, the month of June. So tandaan po natin ang pag-ibig ng Panginoon ay siksiklig lumako. Thank you very much. God bless everyone. Thank you, Father Bong. Pero ngayon po, mga kapanalig, nakita mo, ako'y berde. Ito po yung kulay ngayon ng Espiritu Santo. Red, no? So, mga kapanalig, kaming dalawa ni Brother Red ay nagsasabi, sumainyo ang Panginoon ang katotohanan. God bless you all. Thank you, Brother Ed. Maraming salamat sa inyong lahat na palaging nakikinig, nanunood sa aming palatuntunan ni Brother Ed, kapanalig sa DZRH. God bless. Bye-bye. Thank you.